Asawa ko. Asawa ko, inanunsyo na ni Mama ang pagtatalaga sa akin bilang pangulo sa kumpanya. Talaga? Congratulations, asawa ko. Nag-book ako ng restaurant. Mag-celebrate tayo mamayang gabi. Sige. Asawa ko, ito bang tamang lokasyon na binigay mo? Sobrang nakakatakot dito. Tama. Asawa ko. Asawa ko. Papa. Ikaw? Kami na ni Yichen ng mahigit 10 taon. 8 taong gulang ng anak namin. Alam ito lahat ng aking biyanan. Bakit? Akala ko okay na nung una kaya pinakasalan kita. Hindi ka makaanak. Nagtiis ako para hindi masira ang reputasyon ng pamilya. Kaya hindi kita dinispatcha. Ngayon na si Yichen na ang Pangulo, magagawa na niyang lahat, gaya ng pagalis ng basura sa landas namin. Masama ka! Nagmamahalan ng mga magulang ko. Hindi mo mapapalitan ng mama ko. Itapon siya sa dagat. Yes! Asawa ko, sandali. Naalala mo nung nakunan ka? Dahil doon, hindi ka na kailanman mabubuntis. Ikaw? Oo, ako. Binayaran ko ang doktor. Alam niyo na ang gagawin niyo sa kanya. Yes! Naalala mo nung nakunan ka? Binayaran ko ang doktor. Nananaginip ba ako? Su Yichen, Baya Xuan, mga traitor, maniningil ako at sinusumpa kong hindi kayo magtatagumpay. Pagbabayaran niyo lahat ng pang-aalipos na sa akin at sa anak ko. Excuse me. Nakita mo ba si Yichen? Hindi ka na nga magkaanak, hindi mo pa mabatayan ang asawa mo? Kahihiyan ka talaga sa pamilya, Shu. Wala kang silbi na manugang. Ma, Andyan ka pala. Saan ka ba nagpunta? nagpahangin ako saglit. Hindi mo man lang siya hinanap? At inasikaso? Hinanap ko siya. Nakalak ang pintuan sa bulwagan. At sumasagot ka pa? Ma, hayaan mo na ang tagang babae na yan. Hoy, babae!
Asawa ko, ito ba ang kabit mo? Teka, hayaan mo ako mapaliwanag. Itigil mo yan. Itigil mo yan. Lumapit ka pa. Sige pa. Tama. Tama. Sige. Maghalikan kayo. Lee Xiangyu? Lee Xiangyu? Anong ginagawa mo? Hindi ka ba galit? Ayaw mo ba ako mapaliwanag? Ayusin mo muna ang damit mo. Tama. Tama ang nakita mo. Kami ni Ye Chen ay may relasyon. Su Qingyang, nasa labas at sumisigaw ang anak mo. Ang ingay. Yang Yang? Bakit alam mo ang pangalan niya? Li Shuang, bakit wala lang sa'yo? Kahit may namamagitan sa amin ni Yashuan, Huwag mo akong hawakan. Allergic ako sa mga manloloko. Lapastangan ka! Sino manloloko? Kami ni Ye Chen ay totoong nagmamahalan. Tama ka. Lakasan mo pa kasi merong mga reporters sa labas ngayon. Ikaw? Ako bang tinatakot mo? Bakit? Natatakot ka ba? Aalis ka na ba? O maghihintay ka na mahuli ka? Ye Chen! Sabi mo ikaw ang abay ko ngayon. huwag kang magskandalo. Anong nangyayari? Isang napakahalagang araw para sa aking asawa sa pagkakatalaga bilang tagapagmana. Ye Chen, anong gusto niyang mangyari? Hindi mo ba siya inutusan? Ikaw? Ako ang opisyal na namamahala sa Su Family Foundation. Ano? Ano? Totoo ba to? Ang Su Foundation ay pinakatanyag sa lahat. Tama. Tingin ko parang sa inyo ang hindi makapaniwala. Asawa ko, ikaw na mismo ang mag-anunsyo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Sabihin mo sa kanila. Mr. Su, totoo po ba? Tama! Bigyan mo kami ng sagot! Walang katotohanan ito. Nagbibiro lang ang asawa ko. Ito ay... Subukan mo na tumutol at masisira ka sa publiko. At lahat ng kababuyan ninyo ay malalantad sa lahat. Asawa ko, magsalita ka. Naghihintay ang lahat. Ano ulit yun? Napakasaya ko. Kaya gusto ko ibahagi sa lahat ang magandang balita. Ito ay isang biyaya. Ibig sabihin totoo. Congratulations to Mr. and Mrs. Su. Congratulations! Lin Shuang, bakit mo ito ginawa? Hindi na importante yon. Ano? Tandaan mo, ang karapatan sa pamamahala ay nasa akin. Lin Shuang! Ang lakas ng loob mong bastusin si Ye Chen. Lumuhod ka at magmakaawa. Mom! Li Shuang! Ang antigo kong problema. Li Shuang! Li Shuang! Li Shuang! Bakit mo ito ginawa? Manahimik ka na matanda. At ikaw na anak na bahagang buntot. Sino ka para pangaralan kami ni Ye Chen? Hindi ka ba? Ikaw! Li Shuang, alam ko ang pinagmula ng galit mo. Dahil sa relasyon namin ni Yashuan, ayaw ko makipagtalo sa iyo. Kaya bibigyan kita ng 3 araw. Ibalik mo ang pamamahala ng foundation. Sa 3 araw na yun, ang iyong kapangasan ay mabubunyag din. Ko? Matulog ka na. Makatutulong yan para matauhan ka. Ikaw! Ikaw! Ye Chen!
Hayaan mo kung sampalin ng babaeng yan! Ma, wag na. May charity auction bukas. Anong sasabihin ko pag may magtanong? Hahayaan mo ba na ipahiya ko ng ganito? Huwag ka mag-alala. Hindi ko hayaan na ganun lang kadali sa kanya. Kailangan ko ng tulong sa auction para piliin si Pinye. Ang lahat ng kita sa auction ngayon ay mapupunta kay Wang Mei. Kung ano man ang inyong partisipasyon sa huling tala ay hindi pwedeng iatras. Ilalabas namin sa pahayagan kung saan tiyak hindi ito pabor sa inyo. Sang-ayon o hindi. Tama yan. Hindi naman siguro gugustuhin ng sino man ang masira ang reputasyon. Tama. Tama. Kung ganon, simulan na natin ang unang auction. Mountain Kid, pinagtagpi sa dogtail grass. Para sa bidding price, magsisimula tayo sa 500 yuan. 2,000. 4,000. Anong pinag-iisip mo? Gawa lang yun sa basura. Walang silbi. Bawiin mo. Asawa ko, nag-i-enjoy lang ako. 5,000. 50,000. Ling Shuang, 10 beses na mas mataas. Mr. Su, Madam, napakabuti nyo. Isa itong charity auction. Siyempre, ayaw ni Mr. Su na mapahiya. Hindi. Gusto ko lang tumulong. Tama na ba na 5 million? Si Mr. Su ay isang magandang ehemplo sa lahat. Tama. 100,000. 200,000. 2,500,000. Ano? 2,500,000? Ang yaman naman ng lalaki yun. $2,500,000. Sino nga yung nagsabi na wala lang yung 5 milyon? Mr. Su, palabas mo to. 5 million. Hindi pa nga kami nakakapag-bid. Alam ko, 5 milyon lang naman. Nagdadalawang isip ka pa ba? Maliit nga lang yung 5 milyon. Lalo na pag nanggaling ka sa mayamang pamilya. Hanggang doon lang ba ang mga Su? Asawa ko. Anong masasabi mo? 6 million. 10 million. Hindi na ako makakabid pa. Masyado nang malaki. Sayang ang pagwaldas ng pera. May gusto pa bang mag-bid? Kung wala na, 10 million. 50 million. Wow! Nag-bid si Mrs. Su ng 50 million? Linsyo, anong ginagawa mo? Asawa ko, ito'y para makita nila kung gaano kayaman ang pamilya natin. Pero, Dahil masyadong malaki ang ibinibid, ipapa-confirm ko lang, Mr. Su, naisipan mo bang mag-back out? Asawa ko. Tinatanong ka niya. Mr. Su, pakisagot po. kapag di ko to ginawa ngayon, ang aming pamilyang Su ay magiging katawa-tawa sa lahat. 50 million. Talagang napakayaman ni Mr. Su. 50 million? Once? 50 million? Twice? 50 million? Thrice? Sold! Congratulations! Mr. Su, pakiusap. Umakyat ka dito sa stage para maklaim ang item. Asawa ko. Mr. Su, salamat sa inyong donation. Pakiusap, magbigay kayo ng konting speech. Una, gusto kong pasalamatan ng asawa ko, pati na rin ang aking mother-in-law. Sila ang nagbigay sa akin ng foundation, saka ko lang nagawa ang dapat gawin. Sa nakikita namin, Charity Wang Mei at Shu Yishen ay sobrang proud sa'yo. Yan ay itatanong ko pa sa kanila. Tama. Para sa Charity Wang Mei, dapat ay magbigay pa tayo ng pera. Lahat ng ginagawa namin ay nagpepresenta ng pamilya Shu namin. Aking manugang, nakaka-proud ka. Ikaw ang pride ng ating pamilya. Salamat, Ma. Ano ka ba? Ang 50 million na yon ay binili lang natin ng walang kwentang bagay.
Ang masasabi ko lang, ang galing ng hipag natin. Narinig ko ang huling alahas sa auction ay nasold ng 40 million. Yung walang kwentang item, nasold ng 50 million. Tahimik! Nasaan ba si Li Shuang? Paumanhin, ang mga VIP na kasali sa auction ay may photo taking sa garden mamaya. O siya ma, huwag mo nang hanapin si ate. Magpa-picture na tayo. Ayoko. Ano? Sabing ayoko! Hayaan mo na siya. Madam, ang ganda naman po ng damit mo. Madam, hindi ba't manugang mo yun? Miss Wang at Miss Ling Shuang, umakyat na kayo sa stage. Nakakaingit ang relasyon nila. Miss Lei Wang, pakiusap. Umusog ka pa ng konti. Hindi po kasi kayo kasya sa picture. Konti pa po. Ayan, okay na. Okay. Mother-in-law at daughter-in-law ng pamilyang Shu ay magkapareho ng suot at style. Ang makeup ng daughter-in-law ay simple lang, samantalang sa mother-in-law ay makapal. Madam, mukhang nitong nakaraan ay tumatapang siya. Nalaman niya kasi na may ibang babae si Ye Chen. Kaya ganyan na lang siya katapang. Madam, Iniisip niya na dahil biyanan niya lang ako, hindi ako makakaisip ng paraan na mapalaya siya. Bukas ay death anniversary ng asawa ko, Ling Shuang. Tinatago mo sa amin ang totoo mong ugali. Oras na para ipamukha sa'yo kung saan ka talaga nababagay. Hindi ka ba nagtataka kung bakit nandito ako? Hindi dahil namimiss ni Mama si Chin Yang, pero dahil gusto niyang nandito si Chin Yang. Chin Yang, halika dito. Ngayon na malaki na si Chin Yang, gusto ni Ye Chen na magbuntis ako ulit. Dahil gusto niya na magkakaanak kami ulit. Nakakabuti na din yon sa pamilyang Xion namin. Pagkatapos, papalayasin ka na ni Ye Chen ng tuluyan. Tanging ako lang ang nababagay na magkaanak kay Yi Chen. Kung ganon, matres lang pala ang may silbi sa'yo. Ikaw? Kung wala yun, wala kang silbi sa pamilya nila. Ling Shuang? Mukha ngayon pa lang, alam mo na ang tungkol sa bata. Ano naman? Si Chen Yang ay parte ng pamilyang Xion namin. Hahayaan ko siyang manatili sa amin. Gusto ko ding ipaalam sa lahat ang tungkol sa kanya. Siya ay isang illegitimate child. Ang pagkakakilanlan niya ay mukhang makakasira sa imahe ng pamilya niyo. Sino nagsabing anak siya ni Bai Yashuan? Anong ibig mong sabihin? Kapag nagtanong ang press, sasabihin ko sa publiko na ang batang to ay anak mo at ni Ye Chen. Pero nung kabataan niya, ay mahina ang pangangatawan niya, kaya itinago natin siya sa publiko. Gusto mong angkinin ko ang hindi sa akin? Nasaan ba ang sayo? Hindi ba nakunan ka? Matagal na? Hindi ko kayang palakihin ang anak ng ibang tao. Mag-isip ka, Ling Shuang. Isang karangalan pa sayo ang pinagawa ko. Binigyan kita ng ilang taon. Pero wala pa rin nangyari. Wala ka pa rin naibigay na bata sa pamilya namin. Maliban kung buntis ka ngayon. Wala na sana tayong pagtatalunan. Naalala mo nung nakunan ka? Dahil doon, hindi ka na kailanman mabubuntis. Binayaran ko ang doktor. Magandang gabi.
Anong may paglilingkod ko sa'yo? Maglabas ka ng impormasyon na isang kabit, si Bai Yashuan, 10 taon na ang nakakalipas. Nagkaanak sila ng lalaki. Sa loob ng 10 taon, si General Manager Xu Yishen ay may kabit na nagngangalang Bai Yashuan. Ang illegitimate child nila ay nagngangalang Xu Qinyang. Simula nang lumabas ang katotohanan tungkol dito, patuloy na bumaba ang stocks ng pamilyang Xu. Kuya, tingnan mo ang ginawa mo. Ang bilis kumalat ng balita. Ngayon pa lang na-issue ng ganito ang pamilya natin. Sobrang nakakahiya. Hindi na ako aalis ng bahay. Tahimik! Sino naglabas nito? Malamang ay si Lin Shuang. Ma, kasalanan mo pala to. Ang sabi mo ikaw ang maglalabas kay Chen Yang sa publiko. Ginawa ko ng lahat para sa kapakanan mo. O siya, sumama ka sa akin. Ayusin natin ang gulong to. Nandito na siya. Nandito na siya. Hindi pa talaga rin Suyi Chen si Chen Yang? Siya ba ang panganay na apo? Kumalma kayong lahat. Dadalo ako sa isang press conference. Pakiusap, padaanin niyo muna si Madam. Salamat. Chairman, si Ling Shuang ay may press conference ngayon. Ano? Magandang araw. Ako si Ling Shuang, asawa ni Xu Yichen. Nandito ako dahil sa kumakalat na balita tungkol sa aking asawa. Tingin ko ay obligasyon ko para ilahad ang buong katotohanan. Para doon sa tatay ng illegitimate child, siya ay ang napayapa kong father-in-law. Ang former chairman ng Xu Group, siya ay anak ni Xu Zhongshan. Ano? Ang pangalan ng aking brother-in-law ay si Xu Xinyang at ang kanyang anak ay si Bai Yashuan. Nagmamahalan sila noon at may relasyon sila ng chairman. Humihingi ako ng tawad bilang daughter-in-law. Hindi ko dapat isiniwalat ang totoo tungkol sa namayapang chairman. Pero ang kumakalat na mga balita sa internet ay sumusobra na din. Mami, anong ibig niya sabihin? Ang sinasabi niya ba ang daddy ko ay si Lolo? Pinapalabas niyang kabit ako ng papa mo noon? Ling Shuang, napabaliw ka na ba? Ang talino talaga ng sister-in-law natin. Kung ganun, naging kapatid natin ng anak ni Kuya. Nagawa mo pang tumawa? Ibig sabihin nun, may isa ka pang kahati sa properties ni Papa. Ha? Ganun ba yun? Kahit legitimate child lang siya? Bai Yashuan, naalala ko na, ang apelyido niya ay Wang. Bakit nga ba siya kinabit? Ngayon, alam na natin ang totoo. Ano? Walang hiya ka? Sinabi niyang may kabit noon si Zhongshan? Ibig sabihin nun ay hindi ko kayang kontrolan ng aking asawa? Pinahiya ko ng walang hiyang babaeng yan. Chairman, kumalma ka muna. Ngayon na nagkaanak sa iba si Xu Zhongshan. Sino na ang totoong tagapagmana ng mga Xu? Mukhang tanggap naman ng chairman ang bata. Anak niya talaga yan. Pero bakit walang pakialam si Madam tungkol dito? Miss Lee, pwede mo ba kaming bigyan ng sagot? Tama kayo. Mabait at mapagmahal ang aking mother-in-law. Hindi niya kayang pabayaan lang ang anak sa labas ng mga Xu. Tinanggap niya si Shen Yang sa pamilya namin. Para naman kay Miss Bai, nirerespeto ng mother-in-law ko ang relasyon nila ng dating chairman. Para sa ikakatahimik ng chairman, tinanggap niya din ito sa pamilya namin. Mas naiintindihan ko na. Bruha! Alam mo ba kung anong ginawa mo? Uy, nandito na pala ang third young master. Young master? Ang galing mo talaga, ano? Dinamay mo pa ang nananahimik na patay at binigyan ng anak? Mabuti. Siya ay mother-in-law mo na din. Dapat ay respetuhin mo siya. Oo naman, di ba? Tita? Ako si Ling Shuang. Ako ang asawa ng iyong panganay na anak, si Xu Yishen. Ikaw? Xinyang, dapat ay mag-hello ka din sa tita mo. Tita? Di ba't ikaw ang legal wife? Kaya dapat lang na respetuhin ka niya. Hello, tita. Tahimik! Matandang pangit. Masama ang ugali. Mama. Ay, ate pala. Ate?
Hindi sinasadya ni Shenyang. Ang masamang ugali ng bata ay kasalanan ng kanyang magulang. Kung hindi mo kayang disiplinahin si Shenyang, umalis na lang kayo dito. Hindi po. O siya, may mga gagawin pa ako. Maghanda ka ng kwarto nila sa second floor. Madam, ito na po ang kwarto niyo. Ang kwarto mo ay magkatabi lang sa kwarto ng young master. Mukhang malapit lang sa akin ang hindot. Ano po yun? Ang sabi ko, mabuti na yon para makilala ko pa sila. Madam Kabet, dito po ang daan. Anong tinawag mo sa akin? Anong tinawag mo sa akin? Ano pang problema mo? Mali ba ang tawag sa'yo ni Wang Ma? Lishang, hanggang kailan ka ba magiging mayabang? Si Yeshen ay nasa kabilang pinto lang, sa pagitan nating dalawa. Sino sa tingin mo ang tutulungan niya? Wang Ma, ano sa tingin mo? Ang asawa? O ang tita niya? Sino sa tingin mo ang tutulungan ni Yeshen? Malamang ay ikaw, madam. Dahil ikaw ang legal wife ng young master. Isa ka lang hampas lupa na matanda. Sino ka para sabihan ako ng ganyan? Ikaw? Wang Ma, House Rule Article 14. Bawal ang maingay. Mas matanda ako sa'yo. Bakit mo ko sinasaktan? Kamusta? Tigil. Yechen! Sinapal ako ni Ling Shuang! Mag-sorry ka. Asawa ko. Bilang anak ng papa mo, masyado ka atang malapit sa tita mo. Hindi tama yan. Tita? Ang kabet ng papa mo ay makakasama na natin ngayon. Yechen! Tahimik. Asawa ko. Huwag mo kalimutan ang house rules natin. Respetuhin ang mas nakakatanda. Mag-sorry ka. Ikaw! Wang Ma, kunin mo si Shenyang para makatulog na sa kwarto Opo. niya. Tara na. Lin Shuang, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Ginagawa ko lang to para sa'yo. May relasyon kayo ng tita mo. Hindi ba't insist yun? Kapag nalaman ng iba? Napakasama mo! Ang sama ng pamamaraan mo para lang parusahan kami! Pero, hindi ba dapat magpasalamat kayo sa akin? Kung hindi, wala ka sanang bahay na matutuluyan ngayon. Na maswerte ka pa nga na nakapasok ka sa mga shoe. Ano sa tingin mo? Asawa ko. Ma, ang dami nating problema. Alam ko. Ang babaeng yon ay bobo at walang silbi. May silbi pa nga siya nang pinagsisilbihan ka pa niya dati. Hindi ko inaasahan na may tinatago pala siyang kasamaan. Kaya nga, siya na ang namamahala sa foundation. Buset na yan. Isa pa. Napansin mo ba ang kinikilos niya ngayon? Sa tingin ko ay gusto niyang makuha lahat ng yaman natin. Isa lang siyang walang silbi na asawa. Anong magagawa niya? Huwag mong kalimutan, may posibilidad na may parte siya sa mana. Nung kinasal kayo, ayaw mapahiya ng papa mo, kaya kumuha siya ng 10% sa shares ng kumpanya. Maayos pa naman ang relasyon noon. Ang share na yon ay para sa inyong dalawa. Pero ngayon, sira na ang relasyon nyo. Ang ibig mong sabihin, gagamitin niya yon para manggulo? Posible yon. Dahil hindi siya parte ng pamilya. Nung una, hindi talaga ako payag. Pero kailangan magkunwari ng papa mo na mabait. Ano yun? Anak ko, wala kang dapat ikatakot. May naisip kang paraan? Sa kasal mo, sinabi ng papa mo sa publiko na makukuha niya lang ang shares na yun kapag may anak siyang naibigay sa pamilya natin. Kung ganun, Hindi pa siya nabubuntes. Kaya ang kapal naman ang mukha niyang hingin yung shares na yun. Makikipag-meeting ako sa board bukas. Kukunin ko ang natitirang shares at ililipat ko kay Chinyang. tama. Di ba nasa last will yun ni Papa? Lahat ng anak niya ay may karapatan sa mana niya. Ma, ang talino mo talaga. Ling Shuang, hintayin mo lang na makuha sa iyo ang shares mo. Pagkatapos nun, magkakaalis ka na sa pamilya namin. Wang Wechen, nagsasawalang bahala ka nung nalaman mong nilason ako. Ngayon naman, gusto mong kunin ang hati ko sa mana. Mas masaya nang may kahati sa problema kaysa mag-isa. Kaya gayon, sabay-sabay tayong mamoblema.
Miss Leng, may sasabihin ako sa'yo. Director Sue, si Yechen at Yifan lang ang mga anak mong lalaki. Bakit ipapasulat mo pa sa last will na kailangan mabigyan lahat ng anak mo? Kung ganon, baka magkaproblema tayo. Meron akong anak sa labas. Si Yumo. Alam ba ito ni Madam? Ayaw ako tanggapin ang bata bilang tatay niya. Gusto ko, kung dumating man yung araw na nahihirapan na siya sa buhay, gusto kong bumalik siya sa bahay ng mga Su. Gusto kong bumawi sa kanya. Naiintindihan ko. Pagtabi ka ng blood sample ko para pagbalik ng anak ko, may lalabas mo ang ebidensya na anak ko siya. Gawin mo na agad para wala silang masabi sa anak ko. Opo, ihahanda ko to agad. Gusto ko munang mapag-isa at magpahinga. Opo. Nakita ko siya sa isang construction site. Mukhang naisip din ni Shu Chung-san na ang anak niya ay naghihirap din ngayon. President, kailangan mo pa rin bang magkunwari? Ika-10 araw mo na rin ngayon. Malapit na ding maayos ang lahat. Huli na din naman to. Siya yun. Hello, ako si Ling Xiang. Pwede pa tayong mag-usap? Gusto mo kong bumalik sa bahay ng mga Su? Tama ba? Pero, bakit ko naman gagawin yon? Ang pamilyang Shu ay nangungunang pamilya sa Longsheng. Hindi mo na problemahin ang pagkain at damit mo. Tsaka, nagpapagod kang magbuhat dito, di ba? Pero ang tanong, gusto ko ba makapasok sa mga Su? Pwede nating pag-usapan ang gusto mo. Tutulungan mo lang ako. Paano kita matutulungan? Wala naman tayong gagawing iligal. Pero kung makikihati ako sa shares, edi yung shares ng asawa mo ay mahahati. Niloko niya ako. Sa madaling salita, ako at ang mga Shu ay hindi talaga magkasundo. Kaya, ayos lang sa akin kung magkagulo man ang mga Su. Hindi ka masaya? Sa bahay ng mga Shu? Pasensya na, pero ayaw ko na sanang pag-usapan yan. Sige, payag ako. Talaga? Ano naman ang kondisyon mo? Sasabihin ko kapag may naisip na ako. Kailangan mo ng bagong damit. Bibilhan kita ng 2 set ng damit. Sige ba? President, saan ka po galing? Nasa isang coffee shop ako. Ano? Itatago mo pa ang identity mo bilang pinakamayaman sa Longsheng? Ang ingay mo. Nagulat lang din ako, President. Hindi ba't ayaw mo sa pamilyang Su? Kaya hindi ko maintindihan ang nangyari sa iyo ngayon. Hindi ba't ayaw mo silang maging kapamilya? Ayaw ko pa rin naman sa kanila. Kaya nga, nung namatay si Mr. Su, hindi mo nga siya binisita noon. Galit ako sa kanya dahil tinago niya ako at kinakahiya niya si Mama. Pero ano? Upakan niyo siya! Dapat lang to sa'yo! Babakla-bakla ka kasi! Hindi kabit si Mama. Kung ganon, bakit wala kang papa? Ang papa ko. O di ba? Wala kang masabi? Bubugin yan! Sige pa! Tumigil na kayo! Kundi! Huwag ka nang magtanong pa. Gawin mo lang utos ko. Ngayon, makakaalis ka na. Sige po. Mukhang malapit nang magka-girlfriend si CEO. Para sa'yo. Pero ang mahal nito, di ba? Sobrang mahal. Pero, hintayin mo na lang na makuha mo ang share sa mga Su. Ito ay wala lang para sa'yo.
Bakit? Hindi mo isukat ang mga yan. Tingnan natin kung bagay sa'yo. Sige ba? Makinig kayong lahat. May gusto akong sabihin sa lahat ng nandito ngayon. Yichen, ikaw na ang magsabi. Ipapaalam namin sa lahat tungkol sa isa ko pang kapatid. Dahil doon, ang share sa kapatid ko ay dapat ihanda din. Teka lang kuya, anong ibig mong sabihin? May binigay si daddy na 10% na shares kay Ling Shuang. Pero ang kondisyon ay dapat magkaanak siya para sa pamilya namin. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin kami nagkakaanak. Ilang taon na kaming kasal pero wala pa rin anak. Kaya nahihiya na din ako. Si Ling Shuang ay hindi dapat mabigyan ng mana. Tama, pagkatapos mamatay ng daddy niyo, ang mahalaga sa kanya ay kayong magkakapatid. Napag-usapan na namin to ni Yichen. Ang shares ni Li Shuang ay ililipat namin kay Qin Yang. Pero para sa akin, hindi to patas. Ano namang hindi patas doon? Si Dan Xiao at Ling Shuang ay dapat may 20% sa total share. Kung ang 10% ni Ling Shuang ay mapupunta kay Da Xiao, hindi pwede. Dahil may 10% na siya. Paglilinaw lang. Pati din naman si Kuya ay may 10% shares. Ang shares ng mga mag-asawa ay iisa lang. Pero si Ling Shuang ay kukunin ito. Si Yichen ay ang general manager. Ang second niyang master ay wala namang ginagawa. Kaya dapat ay bawasan ang shares niya. Tama lang yun, hindi ba? Para sa akin ay tama lang naman yon na ang second young master ay may 5% share. Ano? Magkapatid kami ni Su Chen Yang, hindi ba? Tahimik! Ito ay ang mga board directors. Dapat ay umayos ka at huwag mo akong ipahiya. May punto ang sinasabi nyo. Kung gayon, kukunin ko ang 5% shares ni Ye Fan at ibibigay kay Ye Chen. Tumututol ako. Bakit ganyan? Ma, masyado kang bias kay Kuya. Hoy bata, ang shares ay nahati sa inyong magkakapatid. Tama lang yun. Ano ka ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Pero siya... Kayong lahat, may sasabihin pa ba kayo? Sangayon ako. Sangayon din ako. Sangayon din kami. Mabuti. Kung ganon, dinideklara ko na hindi ako sumasang-ayon. Asawa ko, hindi pa ako late, di ba? Ling Shuang, kiusap. Huwag kang magskandalo dito. Wala ka man lang sinabi sa akin na ipamimigay mo ang shares ko. Ibibigay mo sa bago mong kapatid? Bakit ka ba ganyan sa kapatid mo? Kawawa naman ang kapatid mo. Tama ka dyan, ate ko. Dapat ay fair ang hati ng mga shares. Bakit yung sa akin lang ang babawasan? Ang unfair nito sa akin. Manahimik ka! Anong nangyayari? Posible ba na hindi alam ni Madam ang nangyayari? Yechen, magpaliwanag ka. Ling Shuang. Ganito kasi yon. Yung shares na ibibigay sa iyo ni Daddy. Oo na, alam ko. Nakakabingi ang boses mo. Kung ganun, alam mo na pala ang nangyayari. Kaya huwag ka nang manggulo. Pumayag ka nang i-give up ang shares mo. Asawa ko, alam mo namang malaki ang respeto ko sa namayapang chairman. Ano bang pinaglalaban mo? Ma, tama naman ako. Ang ibig kong sabihin, hindi lang naman si Xinyang ang anak ni chairman na paghahatian niyo. Dapat ay isipin niyo din ang iba. Anong ibig sabihin mo, ate? Sino siya? Ang isa pang anak ni Daddy. Base sa edad niya, siya ang pangalawang anak ng chairman. Ako si Zumo. Ikaw? Imposible! May anak pala talaga sa labas si Papa. Tahimik! Ling Shuang, iniisip mo bang maniniwala kami sa taong nagpapanggap na anak ni Papa? Kung ganon, pakiramdam mo ba talaga nagpapanggap ako? Makinig ka. Matinong lalaki si Papa. Kaya imposibleng... Matino? Anong tawag mo kay Xinyang? Ma, May ebidensya ba kayong hawak? nandito sa akin ang paternity test namin ng chairman. Pati ang shares ko nandito rin. Nako, kuya. Totoo nga. Bakit ang identification date ay 10 taon na ang nakalipas? Kung anak ka talaga ni Daddy, bakit ngayon ka lang bumalik? Gusto niyo lang talaga gumawa ng gulo dito. Namuhay ka na ibigay sa iyo ang lahat, hindi ba? Lahat ng gusto mo ay nakukuha mo kaya ganyan ka. Sira ulo. Tignan itong paternity test mo. Halatang fake. Su Chung San,
May attorney bang nangangalang San? Meron, si Attorney San. Siya at ang chairman ay malapit sa isa't isa. Nasa kanya ang nakapreserve na blood sample ni Papa. Kung ayaw niyong maniwala, magpapatest ako sa harap ng lahat. Kahit pa ngayon din. Magpapatest siya? Totoo kaya talaga na anak siya ng chairman? Tama kayo dyan. Kung ganoon, dapat ay paghatian ulit ang shares. Hindi pwede! Bakit naman hindi? Oo nga, asawa ko. Di ba gusto mong ibigay ang shares ko kay Shinyang? Masaya ka nga, di ba? Tama, Mr. Su. Bakit ka nagagalit ngayon? Sadyang hindi ako naniniwalang anak siya ni Daddy. Saka na ako maniniwala pag nagpa-test siya ulit. Kapag lumabas na totoo ang sinabi niya, saka natin pag-usapan ulit ang hatian ng shares ni Daddy. Tama si Yeche. Sangayon ako sa sinabi ng asawa ko. At dahil gusto ni Shumo magpa-test ulit para mapatunayan na siya ang anak ni Chairman, bakit di rin natin gawin kay Shinyang? Ano namang kinalaman ni Shenyang dito? Asawa ko, naghahanap lang din ako ng hustisya para sa mama mo. Kung magpapatuloy siya ng anak ng ibang babae, parang binigay na din natin yung share sa ibang tao. Ikaw! Asawa ko, ginagawa ko to para sa kapakanan mo. May punto naman si Madam. Tama, hayaan nyo silang dalawa magpa-test para rin makasiguro tayo. O siya, maghintay na lang tayo sa result na lumabas. Saka na lang tayo mag-usap ulit. Meeting adjourned! Mukhang minaliit kita masyado. Ma, kung anak talaga ni Papa si Zumo, ano nang gagawin natin? Sino bang nanay niya? Pinaligpit ko na sana silang lahat noon. Ma, Hindi pa tayo nakakasiguro na anak siya ng papa mo. paano kung mahanap ni Zumo si Attorney San at matuloy yung test? Kailangan natin aminin sa lahat yun. Kung hindi mo na lang sana pinakialaman ang shares ni ate, hindi sana tayo magkakaproblema ngayon. Ma, bakit naman kayo nagagalit sa third master? Third Master? Tama. Third Master na ako ngayon. Kuya, pangatlo na ako ngayon. Bakit mo naman siya dinala dito? Anak ako ng chairman, kaya nararapat lang na dito na rin ako tumira. Lumabas ka ngayon din! Bakit naman kayo ganyan sa kanya? Hindi nga nagpa-test si Chinyang, hindi ba? Ano namang pinagkaiba nila ni Shumo, di ba? Lin Shuang, nakalimutan mo na ba na si Qingyang ay... Na ano? Planado mo tong lahat, pati ang paglipat niya. Gusto ko lang na maging patas din kayo kay Shumo, asawa ko. May sasabihin ka pa. Kuya, hindi ako nandito para sirain ang pamilya niyo. Anong sabi mo? Hindi ako nandito para sirain ang pamilya niyo. Anong sabi mo? Yechen! Kung ganon, pwede kang manatili dito. Wang Ma, paghanda mo siya ng kwarto. Opo, pagod ako. Mauna na ako magpahinga sa inyo. Sa kwarto na malayo sa akin, ayaw ko siyang makita. Dalhan mo na din ako ng tsaa. Opo. Yeche, sumama ka sa akin. Anong ginagawa mo? Hindi ko pa alam ang pasikot-sikot dito. Malaki ang bahay. Natatakot ako. Pero kanina lang, mukhang hindi ka naman takot. Siguro dahil kasama kita. Sumo, may kasunduan tayo. Mag-focus ka na lang sa plano natin. Zumo, huwag kang magmadali. Ayan! Tinuruan na kita paano maging kalmado. Wala ka bang natutunan sa tinuro ko sa'yo? Ma! Bakit mo naman hinayaan yung Zumo na yun na tumira sa atin? Ginawa ko yon para mabantayan natin siya kaysa malaman pa ng iba ang problema ng pamilya natin. Sa totoo lang, nagkaka-anxiety na ang anak ko. Hindi pa natin to pwede ipalabas sa publiko sa ngayon. Ang dapat nating unahin ngayon ay paano natin matatanggal si Sumo Anong sa ibig mong pamilya. sabihin? Ipaliwanag mo sa akin ang naiisip mo. Iniisip ko na positive ang result. Ano?
Ano? Anak talaga ni Daddy si Zumo? Imposible. Isa lang siyang construction worker. Hindi pwede. Hindi ganong tao si Papa. Imposible. Maswerte pa rin tayo at nalaman natin to agad. Hanggat wala pa akong naisip na paraan, bantayan mo muna si Zumo. Huwag mo siyang papasukin sa kumpanya. Naiintindihan ko. Nga pala, paimbestigahan mo ang Zumo na yan. Pakiramdam ko talaga, hindi lang siya ordinaryong manggagawa. Tama. Madam, nandito na po ang tiya mo. Mabuti, iwan mo na lang dyan. Ma, aalis na din ako. O siya, Yechen! Ilang araw mo na rin akong hindi pinapansin. Kamusta ang meeting mo kanina? Ano? Paano yun? May isa ka pa palang kapatid? Ganun nga. Malamang ay kagagawa nito ni Ling Shuang. Bakit hindi mo na lang siya palayasin? Hindi pwede. Hindi ko pa nababawi ang shares niya. Kaya nag-iisip pa ako ng paraan. Pwede ba mag-isip ka din ng paraan? Mahal ko, humalma ka lang. Sa tingin ko, may iba pang paraan. Pwede nating palayasin si Zumo. Pwede mo rin mabawi ang shares ni Ling Shuang. Ano? Pag naging kalaguyo ni Ling Shuang si Zumo, huhulihin natin siya sa akto. Huhulihin natin siya sa akto. Masisira sila at mapapahiya sa lahat. Hindi yan pwede. Bakit naman hindi? Paano na lang ang reputasyon ko? Mahal, maaawa sila sa'yo at papanigan ka nila. Hindi masisira ang reputasyon mo. Tsaka, hindi na nila makukuha ang shares na hindi naman sa kanila. Kaya dapat gawin natin to. Sige. 2 araw mula ngayon ang anniversary ng kumpanya. Magandang oportunidad yon. Swan, buti na lang nandito ka. Siyempre, basta ikaw, gagawin ko lahat. Natutulog na si Chinyang. Baka magising siya. Kung ganun, hinaan mo na lang ang boses mo. Madam, bakit po gising ka pa? Hindi kasi makatulog si Chinyang, kaya sinamahan siya ni Yechen. Pwede mo ba itong ibigay sa kanya? Ibigay mo to kay Chinyang at Yechen para makatulog sila. Opo, nitong nakaraan ay hindi kami magkakaintindihan ni Yechen. Kapag ayaw niyang uminom, sabihin mo sa kanya na, sige po. Ano yung nilagay mo sa inumin nila? Huwag kang maingay. Young Master, si Wang Ma ito. Bakit siya nandito? May pinabibigay si Madam sa'yo. Ling Shuang. Ye Chen, baka sinadya ni Ling Shuang na isturbuhin tayo. Hindi yan. Young Master, Teka lang, bubuksan ko ang pinto. Dito ka lang, huwag kang gumalaw. Bakit ka ba nandito? ang sabi ni Madam, nahihirapang makatulog ang ika-4 na Young Master. Kaya nagpadala siya ng gata sa inyo. May binigay din siya para sa'yo. Ang babaeng to, baka mahalata niyang may ginagawa kami ni Swan. Kailangan niyang umalis agad. Ibalik mo yan at sabihin mo kay Leng Shuang na ayoko. Kung ganon, ibibigay ko na lang to sa pangalawang Young Master. Teka lang. Bakit naman ibibigay kay Yefan? Si Master Yefan ay pangatlo po. Kay Master Shumo ko po ibibigay. Zumo? Teka lang. Akin na, kahit ano pa yan. Huwag mong bibigyan ng Zumo na yan. Mahal ko, narinig ko ang pinag-uusapan ninyo. Bakit tama ako na may relasyon talaga si Sumo at Ling Shuang?
Yeche, ano ka ba? Nilagyan ng lason yung inumin ni Chen? Hindi ba pabor pa to sa kanya? Ang walang hiya kong asawa, kahit na isa na siyang basura, maingat pa rin siya. Ngayon na lumipat na si Bai Yuxuan sa pamilyang Su, kung hindi ko sila lalasunin, paano ako makakakuha ng ebidensya laban sa kanila? Ganun ba? Ang mga nakita mo ngayon, kalimutan mo na lang. Ano namang kapalit nun? Young Master, maganda ang mood ko ngayon, kaya ayaw kitang sampalit. Karangalan pa rin. Ang masampal mo. Hindi ko inaasahan na ganito ka pala. Kawalang hiya. Ngumiti ka. Ang ganda. Ang ganda mo. Nagbibiro ka ba? Totoo yung ngiti mo ngayon lang. Papagitiin pa kita ng madalas mula ngayon. Inaantok na ako. Matutulog na ako. Good night. Ate ko. Mahal ko. Bakit ako nagising dito? Sa kwarto ni Pa Yuxuan. Hindi ako nag-iingat. Mag-ingat ka. Dapat walang makaalam nito. Alam ko. Mami, ayos ka lang po ba? Ayos lang ako. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Nanaginip ako kagabi. May kapatid na daw ako. Anong sabi mo? Buntis ba talaga ako? Lingshuan! Anong ginagawa mo? Asawa ko. Bulag ka ba? Kailan pa kayo naging malapit sa isa't isa? Sa pamamahay ko pa talaga mismo. Hindi ba kayo nahihiya? Asawa ko. Natulog ka sa kwarto ni Yuxuan. May narinig ka ba sa akin? Sino ka para umastang ganyan? Alam mo kuya, huwag kang siloso. Wala naman kaming masamang ginagawa ni ate. Ano? Masters at Madam, nakahanda na po ang pagkain. Mabuti na din to. Mas madali ko silang mahuhuli. Lin Shuang at Zumo, maghintay lang kayo sa akin. Mapapaalis ko din kayo dito. Ayos na. Wala na siya. Maaga mo kong ginising para lang magpunawari tayo. Inayos ko ang necktie mo, hindi ba? Pabor pa nga yun sa'yo. Tama ka dyan, ang bilis mong matuto. Tanggalin na lang natin. Taga, wag. Ma, pinaimbestigahan ko na siya. Ang Zumo na yan ay isang normal na manggagawa lang. Isang construction worker na mahirap. Pati yung nanay niya ay isang hampas lupa. Paano ako naloko ng daddy mo sa ganitong tipo? Sa bundok siya naninirahan. Yun pala ang pinupuntahan ng daddy mo? Ma, sisiguraduhin ko na ni isang kusing walang makukuha ang Zumo na yan. May balak na ko para mapaalis siya. Mabuti. Humawak ka sa akin para di tayo mapahiya. Oo nga, tama. Di ba? Tama? Kumusta kayo? Ayos lang ako. Mr. Su! Madam, congratulations sa pag-usbong ng kumpanya ng show group. Cheers!
Teka, asawa ko. Mabilis sumakit tiyan mo sa alak. Ako na. Mabilis sumakit tiyan mo sa alak. Ako na. Salamat asawa ko. Mr. Su, matagal na rin kayong kasal ni Madam pero sweet pa rin kayo sa isa't isa. Palabiro ka talaga, Mr. Su. Totoo naman, mahirap makahanap ng katulad ni Mr. Su. Isang lalaking may pake sa career niya at pamilya. Dapat ay bantayan mo siya, Madam. Siyempre naman. Kuya, ngayon pa lang ako nakadalo sa ganito. Ang ganda, kapag mas yumaman ang pamilya natin, hindi mas madami ding shares ang mapupunta sa akin. Tama ako, hindi ba? Ganun ba? Ang pamilyang Su namin ay hindi tumatanggap ng katulad mong mas mahirap pa sa isang daga. Sumusobra ka na asawa ko. Kapatid mo pa rin siya. Kapatid ko ba talaga siya? Hindi pa natin alam. Hanggat wala pa ang paternity result, hindi ko siya kapatid. Mr. Su! Madam, nandito na po ang paternity ni Mr. Zumu. Ito po. Mukhang magkapatid na talaga kayong dalawa. Anniversary ng kumpanya ngayon. Nandito ang lahat. Magandang oportunidad ito para ipakilala si Sumo sa lahat. Hindi ba, asawa ko? O sige, dahil napatunayan na kapatid ko talaga si Zumu. Ako si Su Ye-chen. Tapat sa kanyang mga salita. Lalaki sa lalaki. Mamaya, ipapakilala ko siya sa lahat na nandito. Good job, mahal ko. Habang hinahanda ko ang speech ko, bantayan mo muna ang kapatid ko para hindi mapahiya ang pamilya natin. Mamaya na lang. Excuse me, ito po ang best wine namin. Tikman niyo po. Magtawag ka na ng reporter. Okay, mahal ko. Makinig ang lahat. Ngayon ay ang anniversary ng Su Group. Sa mahalagang araw na to, may sasabihin ako sa inyong lahat. 2 good news. Ang ingrande ng party niyo, Mr. Su. Ang sasabihin ko ay tungkol sa asawa ko at sa kapatid ko. Mr. Su, bakit hindi ko nakikita ang asawa mo? Ling Shuang! Ling Shuang! Ang asawa ko ay baka napagod lang. Paano hindi alam ni Mr. Su kung nasaan ang asawa niya? Pasensya sa abala. Hahanapin ko lang ang asawa ko. Saka ko ibabalita sa lahat ang sasabihin ko. Nandito na ba sila? Teka lang. Kitingnan ko muna sila. Sabihan mo sila na maghintay sa ground floor. Maghintay ka sa akin. Ling Shuang? Bakit ganyan ang suot mo? Nasa baba ka naman para aliwin ng mga bisita. Kaya umakyat muna ako para makapagpahinga. Pahinga? May kasama ka sa loob? Nasaan siya? Asawa ko, bakit ganyan na lang ang tingin mo sa amin? Di ba kapatid mo siya? Kung ganun, si Zumo pala. Nakakadiri ka! Bakit ka tumatawa? Isipin mo, di ba may babaeng kabit ka din naman? Pero asawa mo pa rin ako. Kaya ang ginawa ko ngayon ay wala lang. At ikaw pa rin ang asawa ko. Leng Shuang, tingin mo ba maluloko mo ko? Pakinig ka. Sinasabi ko sa'yo, nasa 18th floor tayo. Maliban na lang kung tumalon si Zumo. Kung hindi, ipapakita ko sa lahat ang ginawa nyo. Tumabi ka dyan! Asawa ko, makinig ka sa akin, kumalma ka lang. Gusto mo akong kumalma? Kung ganun, lumuhod ka at humingi ng tawad. Pero para to sa kapakanan mo. Kung hindi, kapag kumalat ang tungkol dito, mapapahiya ang pamilyang Su. Kaya bigyan mo ko ng 50 million at magkokunwari akong walang nangyari. Ling Shuang, tingin mo ba matatakot mo ko? Sinasabi ko sa'yo, papaalisin kita sa pamilya namin dahil sa kahihiyan. Tabi! Asawa ko, mahalaga pa ba to sa'yo?
O yung anak na kalaguyo ang stepmother niya? Sino kaya ang pagpipistahan ng mga tao? Anong sabi mo? Asawa ko. Tingnan mo, buntis na naman si stepmom. Tingin mo, hindi magtataka ang media dito? Matagal nang patay ang chairman. Kaya, sino kaya ang tatay nung batang nasa sinapupunan ng stepmom? Asawa ko. Kapag iniisip mong ipapahiya mo, idadamay din kita sa kahihiyan. Payag kaya ang pamilyang Su na dumami pa ang tagapagmana nila? Ang sabi nila may sasabihin daw si Mr. Su. Anong oras na ba? Kanina pa tayo naghihintay dito. Naiinip na ako. Matagal pa ba? Kapag wala pa rin sila, umuwi na lang tayo. Tama. Teka lang. Maghintay lang muna kayo. Hichin, bakit ang tagal mo? Guys, tara na. Sandali lang. Hindi ko na sila pwedeng paghintayin. Kung hindi, aalis sila. Sumunod kayo sa akin. Oh, Tara na. ang tagapagmana nila? Ayan sila! Oh? Nagtawag ka din pala ng mga reporters? Kung ganon, ang chairman na namayapa na at ang kanyang pinakamamahal na kabet ay nagkaanak. Isa itong himala. Dapat talaga malaman ng lahat ng to. Ling Shuang, makinig ka sa akin. Kapag ginawa mo to, pareho tayong masisira dalawa. Wala akong pake. Siguro ay mapapahiya lang ako. Pero ikaw, babagsak ka kasama ang pamilya mo, asawa ko. Kinabit mo ang kabit ng daddy mo. Tingin mo ba mapapasayo pa ang chairmanship? Sa tingin ko, ay ang isa mong kapatid ang nababagay maging chairman. Ling Shuang! Ling Shuang! Chen! Bakit ka nandito? Di ba sinabihan na kita na hintayin mo ako? Naghihintay na kasi ang mga reporters. Kaya napilitan akong dalhin sila dito. Nandyan sa loob si Ling Shuang. At ang lalaki niya, di ba? Ano ba ginagawa mo? Magpapaliwanag ako sa iyo mamaya, kaya bilisan mo at paalisin mo na sila. Ayoko! Teka lang! Hindi ako nandito para makinig sa away yung dalawa. Bakit niyo ba kami pinupunta dito? Pasensya na, nagkamali lang kayo ng nalaman. Sa totoo lang, wala naman talagang nangyari dito. Makakaalis na kayo. Anong sinasabi mo? Pinapunta mo kami dito para sa wala? Pasensya na, babawi ako sa inyo balang araw. Kung ganon, tara na! Sinayang niyo lang ang oras namin. Dito lang kayo! Dapat ay alamin nyo ang nasa loob ng kwarto na to. Anong sabi niya? Napapaliw ka na ba? Hindi ka nakikinig sa akin? Dapat malaman natin ang totoo, di ba? Tama! Buksan mo ang pinto! Alam kong nandyan ka sa loob! Tumigil ka na! Makinig kayo! Nandito lang siya sa loob. Sigurado akong importante itong malaman nyo ngayon. Malaking balita to, panigurado. Malaking balita? Totoo ba yan? Hindi namin malalaman kapag hindi namin tingnan. Buksan niyo na para malaman na namin kung ano yan. Kanina pa kami naghihintay dito. Tama! Kundi, sirain na lang ang pinto. Wag! Tama! Wala namang mawawala kung wala lang to. Pero kung totoo man, malaking scope to para sa amin. Sabing wag! Kung ganun, magkano ba ang gusto niyo? Babayaran ko kayo. Bakit nakabado, Mr. Su? Malamang ay may tinatago ka sa loob. Buksan niyo na lang yung pinto. Bilisan niyo! Dito kayo! Kumuha kayo ng litrato. Ayan, isa pa. Ling Shuang, anong ginagawa mo? Paano naman si Yiche? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. May lalaki kang kasama dito. Kapal ng mukha mo magkunwaring insente? Pagod ako, kaya pumunta ako dito para makapagpahinga. May itatanong ka pa ba? Ikaw, tita. Bakit ka nagdala ng media dito sa kwarto ko? Ano bang gusto mong mangyari? Lumabas na kayo. Nagkukunwari ka pang matapang kahit nabistado ka na? Ipapakita ko sa lahat ang totoo mong kulay, broha ka.
Wala naman palang tao. Bakit wala siya dito? Asa na siya? Tita, baka nagha-hallucinate ka lang. Mag-isa lang naman ako dito. Huwag mo akong gawing tanga. Alam kong nandito ang lalaki mo. Sino naman yun? Si Yechen. Siya lang naman ang mahal ko. Baka napagkamalan mong ibang lalaki si Yechen. Manahimik ka! Bakit ba wala siya dito? May kasama kang lalaki. Sabihin mo, saan mo siya tinatago? Asawa ko. Nababaliw na ata si tita. Tama na. Naparami ang inom niya kanina kaya ko siya pinapunta dito para mapahinga. Pwede bang tigilan mo na ang pag-e-eskandalo? Nakakahiya na. At paalisin mo na ang mga tao to dito. Yechen, anong ginagawa mo? Nagkamali ka lang pala at pinapunta mo pa kami dito? Pero, di ba? Tumahimik ka na. Kapag hindi ka pa rin tumigil, baka palayasin kita. Pero isipin nyo, bakit ganun si Mr. Su kanina kung talagang wala silang tinatago dito sa loob? Dahil nagpapahinga ang misis ko, kaya ayaw kong may umustorbo sa kanya. Ganon pa lang nangyari. Hindi lang nagkakaintindihan. Pasensya na. Tara na, umalis na lang tayo. Yechen, hindi ba napag-usapan na natin to? Bakit mo kinakapihan ng babaeng to? Niloloko ka niya, hindi ba? Bakit mo ako sinampal? Asawa ko, sabi sa'yo hindi ako nagsisinungaling. Paano meron ka nito? Eh di buntis ka talaga. Hindi! Sabihin mo ang totoo. Hindi ko din naman to inasahan. Pero kahit nabuntis ako, kailangan mo ba talaga akong sigawan? Kilala ka nila bilang kabit ng daddy ko, alam mo ba yun? Ikaw? Kasalanan mo tong lahat! Ako? Kasalanan ko bang buntis ka? Ikaw? Asawa ko, pwede mong samahan muna dito si tita at pag-usapan ang problema niyo. Tingin ko ay naghihintay na sila sa baba para ipakilala mo si Sumo. Anong gusto mo? Pinaghintay mo sila, di ba? Pwede ding ako na lang ang magsabi. Pwede ding si Sumo na lang ang mag-announce na may bago kayo, kapatid. Parang... Pwede yun, di ba? Yechen, alam kong nagkamali ako, pero mag-isa lang akong pumunta sa klinik. Hindi ko talaga alam kung paano nalaman ni Ling Shuang. Ipa-abort mo. Anong sabi mo? Hindi mo ba ako narinig? Pero anak mo to. Wala akong paki sa batang yan. Kapag pinatagal mo pa, mas lalo tayong mahihirapan. Paano mo nasasabi yan? Hindi ko gagawin. Ayoko! Ayoko! Kung ayaw mo, maghahanap ako ng tao para magtanggal sa'yo. Para sa'yo din naman to. Bayo Xuan, ngayon, mararamdaman mo na kung anong pakiramdam ng nawala ng anak. Shu Yichen, wala akong ititira sa'yo. Bakit kaya di pa siya bumabalik? May nangyari kaya sa kanya? Kumusta? Naging okay naman ang plano ko. Kung hindi dahil sa'yo, baka ay nalaso na talaga tayong dalawa nun. Sayang naman ang pagkakataon. Yun nga ang point doon, kaya ako iniwasan. Kung ganon, nakikipag-usap talaga ako sa isang manhid. Bakit? Wala. Sigurado akong ipapaalam na ni Yechen sa lahat ang tungkol sa'yo. Ling Shuang, ang galing mo talaga. Bakit pa ganyan ka umasta? Gusto mo bang masaktan?
Ang ganda mo pa rin kahit mamusungit ka. Nasa likod mo si Yechen. Ayaw mo ba siyang magalit lalo? Wag mo nang uulitin. Nandito pala kayo. Ano namang ginagawa niyong lahat dito? Kuya, hindi ba sabi mo may sasabihin ka sa baba? Ano pag ginagawa mo dito? Naghihintay na sila sa'yo. Huwag kang mag-alala, bababa na din kami. Tutupad ka naman sa pangako mo, di ba?